Saan po daw? John Kennedy. Donald John Kennedy. Hey everyone, it's me, Jai, and welcome back to another video. For today, ang gagawin natin ay magtutour tayo around Ho Chi Minh City. So half day lang tong tour namin. And it costs 2,750,000 dong. 5 lang kami. Sobrang ganda ng car namin. Right now, nandito kami ngayon sa Independence Palace. At pagpasensyahan nyo na yung boses ko kung ganito, medyo ngongon na kasi inuubot sinisipon na ako. Pero lalaban pa rin tayo para mapakita ko sa inyo ang mga pwede nyong matour pag pumunta kayo dito sa Ho Chi Minh. So let's go! Kung ngayon, nasabayan namin yung mga nag-field trip at ang cute ng ibang mga mommies dito kasi naka-dress up talaga sila. So guys, magkakaroon kami ng walking ngayon. Yun yung gagawin namin. Walang sakayan, puro walking. Kaya kami ay makaka-10 kyaw, sureball. So si Papa, sobrang excited kasi si Papa talaga gusto rin pumunta ng Vietnam. So kausap ni Papa yung tour guide at nagtatanong siya about sa history, mga war, ganyan, at kung ano-ano pa kasi meron din mga naka-uniform dito na para mga veteran. Guys, papasok na kami dito sa palace na binomba pala dati gamit yung canyon kanina na nakita ninyo. At malapit na kaming daanan ng bus. So guys, dati daw siyang resident ko kasi maintindihan yung sinasabi ni Sir. Pero yan, dyan daw ini-invite yung mga VIP guests before. Diba? Sobrang laki. Paano kaya pag ganito yung ano namin? Dining area. Talaga naman buong barangay ay papakainin ko. Sobrang daming tao ngayon at sobrang init na rin. So makikita nyo, cabinet room yan. Ayun siya, diba? Tingnan natin ngayon kung ano na itsura niya. So naka-close talaga siya. Naantay lang nila ako. Bubuksan na nila yung ninaway. Grabe na to. Nakikipagsiksika kami sa mga bata. Parang mali naman siya. Grabe yung mga kasabay namin yung mga bata. Hi! Grabe. Wala kahangin-hangin. Okay, so pag pupunta kayo dito, dapat ready kayo. At least kamay-pay man lang. Sobrang finally, nakalabas na po kami sa Pugon. Charis. Currently, ako po ay naglalapot at naglalagkit. Alam nyo, mainit dito sa Vietnam ha. Ang petsa ngayon ay April 12. Sobrang init. So nakikita nyo yung pawis ko, sobrang lala. Dahil parang pinas siya. Ano ba yan? Ba't umaangat eh? Guys, napakalawak nito. Pagod na ako. Alam nyo, buti na lang. Pwede mag-elevator. At sakto na 4 lang kami. So, kasya kami sa elevator. Kasi 4 lang yung carry belt. Sobrang kulob ng mga hagdan part. Sobrang daming tao din kasi. Sabado ngayon, by the way. Kaya madami mga nag-field trip. So, pag pumunta kayo dito, pag gusto nyo bumisita, siguro wag weekends. Para medyo mas tahimik ang inyong pag-iikot at hindi siksikan. Okay guys, finally nakalabas na po kami ng palace. And as you can see sa likod ko, sobrang daming people. Yan. Daming tao, diba? Hindi na namin tinapos yung pinakalas na dapat puntahan, yung pinakababa. Bunker daw yung tawag doon. Kasi daw high humidity. Eh, sobrang dami naman kasi talagang tao. Alam nyo, actually, nakakaawa yung mga bata. Kasi yung iba naliligo na ng pawis. As in, pagod sila, pawis sa pawis. Yung mga damit nila basang-basa. Paano? Hindi ko maatim paano nila nadadala yung mga bata sa ganitong lugar na sobrang init. Naawa lang ako sa ibang mga bata. Buti na lang sweet sila. Like, mga nag-high sila, ganyan. Pinapaypayan ko yung mga nadadaanan namin para kahit paano meron silang hangin kahit alam kong walang ambag yun. At now, pabalik na kami sa aming bus. Ang pangit pa ng pakiramdam ko kasi parang pumakaskas yung lalamunan ko ngayon. Ang oras po ngayon ay alas 9. Pero grabe po ang tirik ng ating kaarawan. Yan, may mga kakarating lang. So, mga fresh silang pumasok, lalabas sila na napakapawis at basa. Sureball talaga. So, this is our bus. Thank you, sir. Wow! Hi, salamat, Lord! Finally, so ito yung car namin. Sobrang laki at 5 lang kami. So,
So guys, wala pang 5 minutes or mga 5 minutes. Nandito na kami ngayon sa post office kung saan pwede ka magpadala ng letter. At ito yung mga nakikita ko sa ibang mga videos, vlog. Ayan. Sabi there's nothing much to do naman daw dito. Mga 15 minutes lang kami. So guys, dito sa post office, meron kayong makikita mga bilihan din ng souvenir at kung ano-ano pa. So pwede kayong magpadala dito ng sulat. Sa pagkakaalam ko, pakalaki niya, itong part na to, para siyang sa Milan, no? Diba? Bongga. At yung different time, makikita nyo din dyan. Sana naiintindihan nyo pa yung mga pinagsasabi ko no, kahit medyo ngongo na ako. Ayan, postcard. Dito kayo bibili. So guys, ito yung mga postcard nila. Ayan o. Alam, cute nito. Iba-iba siya ng design. Meron ito. Parang ang creepy ng hair ni ate. So, pipili ka dyan. Iba-ibang presyo din yan. Ito, para namang may mga kahoy-kahoy talaga. Nakaangat siya. Kung dito may postcard sa amin, may postmortem. Sa napakainit na panahon, meron tayong Necom nakasama. Wow! Kala mo naman talaga. Kasi syempre, pag amoy pawis ka, pagpapawisan ka talaga dito. So, kailangan mo ng pabango. Thanks to Necom. At ang dala ko ngayon ay Hanol. So guys, after naman ulit ng mga saglitang minuto lang, nandito na kami sa Laka. Ayan. Parang museum din siya na bilihan. So this is how they make it. Ayan. Shucks, alam nyo guys, to be honest, nangingilo ako sa ganyan. Tapos yung ganitong texture. Kinakat, nakakangilo ate. May mga binibenta sa part na yun, I guess. Para siyang for art. Ayan, so pinipainting din dito. Ang galing, sobra. Tapos dito nililinis. Actually, meron dito mga nagpagawa na. Tapos shinip siya door to door. Ito yung mga pictures nila. So, ito yung bilihan. Malaki pala siya, malawak siya. So, sa taas nito, meron ding coffee shop. Kaso, wala silang elevator. So, hindi ko alam if makakaakyat kami. Ayan. So, magaan lang siya. Para siyang wood. Pero, DIY yung painting niya. As in, sobrang ganda ng pagkakagawa. As you can see, sobrang smooth nyo. Sila yung gumagawa. Yung mga nasa labas. Grabe, kudos po. Napakagaling din yung mga tao. So, iba-iba. Meron silang ganito. Baso. Medyo mahal lang siya kasi nga, sariling gawa talaga nila. Handcrafted siya. May iba-ibang itsura. Galing, no? Tsaka magaan lang siya. So, after ilang minuto po ulit, actually magkakatabi lang siya. Nandito na kami sa War Remnants Museum. Sure ako magugustuhan ni Papa to. Gutom na kami, wala pa akong kain, wala pa akong breakfast. Ang ininom ko lang kanina pagising ko ay ginger punch, pero food, wala. At ang oras po ngayon, thank you, ay alas 10 ng umaga, 10:11 a.m. Ayan ang gusto ni Father. Kasi si Papa po ay, para sa mga ngayon lang nakanood, isa pong sundalo si Papa, retired soldier. Kaya yung mga ganito, ito po ay nasakyan na. Di naman specific na ito pero yung mga ganitong klaseng nasakyan ay nasakyan na ng aking Pudrakels. So, ito po yung itsura na aming nilalakaran right now. There. Dito kami papasok ngayon sa war crimes. Medyo marami ng tao. Meron naman siyang English na translation. Makikita niyo dito. Oh my gosh. Ayan yung mga taong pinatay. Nakakaawa. Ang galing guys, kasi meron talaga silang picture. At para siyang naka-restore. Kasi tingnan niyo, nakikita niyo ba? Kung titignan niyo, may kulay pa talaga siya. Nakaka-amaze. Grabe, parang sakit sa puso. Grabe guys, sa totoo lang,
Habang binabasa ko tong mga to, tumataas yung balahibo ko. Grabe. Guys, na-preserve yung mga bomb na ginamit. Ayan, meron dito. Attacks motor vehicles and wounds persons, animals. Iba-ibang klase, grabe. Oh my gosh. Water torture. So, nilalagyan nila ng rag yung mukha ng tao, tapos bubuhusan nila ng water, which makes them hard to breathe. So, dito nagtago yung 3 bata. 3 grandchildren of Bui Van Vat. Yung nakita ng mga US Rangers, sinaksak yung 2, tapos yung isa, dinisembowel. After 40th anniversary, dinonate na nila tong sewer na to dito sa War Remnant. Try the egg white. Egg white. Try the egg coffee. So, nag-video din kasi ako sa camera ko dito. Mag-watch na lang kayo dyan. Okay, so sabi ni Madam, you're gonna mix it like this. And then, yung kape. Wow! Hindi siya mapait. So, we're gonna try to drink everything all at once. Charit, di keri. Unang kape ko to na araw na to. Ang galing ng ano niya. Ganda ng pagkakamix ng egg yolk sa kape. First time ko to natikman sa buong buhay ko. Since first time ko lang din naman dito sa Vietnam. At wala pa ako nakikitang egg coffee na pinaserve sa Pilipinas. Or kung meron man, let me know sa comment section. It's a yes for me. So guys, nakabalik na kami dito sa place namin. Actually, kanina pang mga 12 or 1 p.m. Tapos, nag-shower lang. After mag-shower, natulog ako. Medyo mahaba-haba yung pahinga ko kasi kailangan ko yun. Medyo hindi nga maganda yung pakiramdam ko. Ngayon, ang oras ay 8:17 na ng gabi. Ang pinaka-tumatak sa akin na pinuntahan namin ay yung War Remnants. Kasi first time ko makakita ng ganong klaseng museum. Yung talagang, alam mo yun, na-restore rin nila yung picture. Actually, black and white pala talaga siya. Tapos nilagyan nila ng kulay. Yun yung pinrint nila. At grabe pala yung war na nangyari dito sa Vietnam before. Nalaman ko na yung war between US and Vietnam ay umabot ng halos 30 years. May nakita ko kanina na ang children ay hindi para sunugin. Parang ganon. Kasi nga, yung mga nangyari dati, talagang binoburn nila yung houses, ganyan. Sakit siya sa puso at hindi ko expect na makakakita ako ng ganon dito. Kasi may mga soldier na hawak yung ulo, ganon. Tapos na nasabugan ng grenade, talagang hiwa-hiwala yung katawan niya. Buti na lang, salamat sa Panginoon. Ngayon ay okay na. Meron ng peace dito sa Vietnam, tapos na yung mga war, and nag-enjoy ako sa tour namin. Ang problem lang talaga is sobrang init. Kasi pag sa Pilipinas, hindi ako lumalabas ng sobrang tirik yung araw, di ba? Pero dito, syempre, since nasa ibang bansa tayo, why not i-maximize na natin ang pagtutour sa lugar ng Ho Chi Minh. So, ayun lang guys, bukas ay tatry kong gumawa ng isa pang vlog. Sana makagawa ko ng isa pang vlog para may mapanood kayo at may maihandog ako sa inyo. Handog! Anyways, I guess dito ako na po tatapusin ang vlog na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed. And I'll see you on my next vlog. Sana po may natutunan din kayo sa vlog na to kahit pa paano. At na-deliver ko siya ng mas maayos. Kahit hindi ko siya na-deliver ng maayos sa inyo. Bye!